Christmas and New Year, the holiday season, ay yung favorite time of the year ko. Bakit? Mas gusto ko siya than my birthday. Kasi para sa akin yung birthday ay isang araw lang, pero nakatanggap tayo ng gift. Ang pinakamahabang holiday, I think, is Holy Week. Okay yung Holy Week, pero ang down at ang negative ng vibe. Pag Christmas season, Christmas and New Year, mahaba siya, may nakakatanggap tayong regalo, madaming positive vibe na nangyayari, and yung presence ng love and peace is in the air. So, nitong nakaraang Pasko, nag-celebrate kami ng Christmas sa bahay ng in-laws ko. So, kasama yung family ko, kaming mag-asawa, at kasama rin yung mga in-laws, pati yung extended family sa father side ng asawa ko, andon, present. And it was fun, di ba? Ang daming food, exchange gifts, daming kwento. Sayang nga, hindi yan nanalo ng Best in Pink. So, after ng event na to sa bahay ng in-laws ko, around 2 p.m. I think, dinaanan namin kapatid ko. And then, nag-travel kami from Mandaluyong, tumataas na Kahoy, Batangas. Medyo late na kami nakarating dahil ang daming happenings. And yung salo-salo naming magpipinsan, hindi ko na rin inabot masyado. Ang inabutan na lang namin ata doon, yung mga tito ko na nagsasayaw at nagbibideo okay. Pero yung mga games, hindi na namin nabutan. So, stay lang kami doon sandali, and then after that, medyo late na ng gabi, nagpunta naman kami sa Padre Garcia, sa bahay ng kapatid ko, and doon kami nag-celebrate ng overnight. And then the following day, kumain kami sa isang Japanese restaurant, doon lang sa Padre Garcia. Masarap, okay. And marami pa kaming kwentuhan, syempre bonding with the kids, sa mga pamangkin. Yun, at least happy family. Nanay ko happy, mga kapatid ko, in-law ko, pati yung mga pamangkin ko. Masaya naman kami noong Paskong yun. Christmas season is really about family, about kids and family. And I really appreciate yung mga ganitong klaseng event kasi kamustahan talaga siya eh. Tapos alam mo masasaya yung tao, masasayang vibe. Thankful sa mga nagdaan taon, thankful sa mga biyaya na kuha. Generally yun yung naging atmosphere ng family gatherings tuwing Pasko. Ang isa pang gusto ko tuwing Pasko, syempre yung regalo, mga gifts. Ako this Christmas medyo masaya ako sa mga natanggap kong regalo ngayong Pasko. Sister ko binigyan ako ng polo shirt, binigyan ako ng kapatid ko ng bag, pang vlog ko na bag, ganun. T-shirts, polo shirts, madami nakuha sa mga in-laws. Tapos yung sister-in-law ko nang binigyan kami mag-asawa ng coffee maker, chocolates, maraming food. Siyempre, pinaka-special ay yung bigay ng asawa ko. Binigyan niya ako ng relo. Ilan sa mga relo na meron ko ay ito. Pinaayos ko na lang sila. This one, medyo matagal na to sa akin. 2007 pa ata yung relo na to. This one, bigay sa akin ni Tito Ray, if I'm not mistaken. So, pinaayos ko na lang ako ng battery. Gumagana na siya. And pangalawang relo ko naman ito, Timex. This is a Timex watch. Classic. Medyo luma. Basic lang siya. Pero super special sa akin itong watch na to kasi bigay ito sa akin ng tatay. Hindi yung binigay, pero in a way, I assume na binigay sa akin. Ito naman, this smartwatch, ginagamit ko pag nag-exercise. Regalo to sa akin ng bilas ko, si Miko. So, basta pag nag-exercise ako, nag-walking, etc., lagi kong suot ito. 2 Christmas ago, binigyan ako ng wife ko ng relo. This is a Tissot Chicago Bulls. Spalding edition siya. So, ang original strap nito, yung Spalding, alam niyo yung Spalding na bola na basketball. Yung mga basketball na yon, yung mga leather na yon, ginawa nilang strap. And then, gumawa sila ng NBA edition. Since favorite kong team ever since is Chicago Bulls, NBA, binigyan ako ng wife ko ng Chicago Bulls. And itong Christmas, kaya special, binigyan ako ng wife ko ng Tag Heuer para may magamit ako pagka may mga special and formal occasion, pag may gatherings and activities, suot ko to, pagka merong socialization, ganun. And this watch actually is my first na Tag Heuer, and expensive watch siya. Ang una at huli kong relo na nabili was in 2008, sorry.
2008 nung nag-start ako mag-fun run. It's a Timex na merong measure. So, nakakatawa rin sa mga regalo. Last year, ang binibigay sa aking size ay large. Pero dahil nagpapapayat tayo at nag-i-improve ng health, may natanggap tayo medium. Medium na yung size ng damit. And also, tuwing Christmas season, sinecheck ko yung aking closet. Pumipili ako ng damit, pantalon, but pumipili ako ng mga gamit na pwedeng i-declutter. Binibigay namin sa mga people na tumutulong sa amin, Kuya Randy, kila Armand, sa mga girls doon sa bahay ng in-laws ko. So parang iniipon namin itong mga damit na to para mapakinabangan nila. Nagre-replenish kami, nagpapalit kami ng damit from time to time. And gusto namin, kesa masira or mabulok or maging basahan itong mga damit na to na medyo maayos pa talaga or binibigay namin siya doon sa mga may kailangan. Maraming masasayang bagay na nangyari in the past months, past weeks, and kahit may mga ganitong pangyayari, meron pa ring sad news na na-receive kami when we found out na namatay isa naming friend. He's a very good friend of ours. Kasama ko kasi siya sa business council kay head coach Chris Mann. And siya yung isa sa mga tumulong sa akin to jumpstart my business. Kasi dati, when I was starting, pinaprocess pa lang yung business permit, pinaprocess pa lang yung BIR, mga OR ko. So, ang ginawa niya sa akin, binibigyan niya ako ng tip. And he told me, temporarily, I can use yung mga receipts nila para makasingil ako doon sa mga clients ko para makapag-issue ako ng OR. And itong taong ito, sobrang dear sa amin kasi sobrang ganda ng energy niya. Pagkasama mo siya, alam mo parang ang saya-saya sa mundo. Walang problema, ang passionate niya, dami niyang kwento, dami niyang jokes. Na-meet namin siya doon sa community namin, sa Innovate. And isa siya sa mga taong super reliable when it comes to editing, sa mga gadgets, camera, etc., shots. Never a dull moment with him. Yun yung experience naming mag-asawa, lalo na ako kay Tito Derek. Super sad news para sa amin, but we'll pray for you, Tito Derek, and para sa family mo. I'm really thankful na na-meet ka namin. Tinulungan mo ako sa business ko dati. So, my realization in this video, or in this today actually, my first realization is, cliche man pakinggan, pero time is a gift. Time is gold. Something precious. Kailangan natin siyang alagaan, kailangan natin siyang pag-ingatan. Hindi na natin mababalik kung ano man ang nakaraan, pero pwede natin i-improve kung ano man ang kasalukuyan or mga susunod na bagay na dadanasin natin. Diba? So, ang learning ko here, make every second count. Gone are the days or past na, kasi I wasted some time last year. Ayaw ko na mangyari yun eh. No matter what, don't give up. Try and try lang. Make every second count. Second realization, be happy. Celebrate life. Yun yung mga isang nakita ko kay Tito Derek din na para siyang ang happy niyang person kahit may mga problems. I'm sure may problems si Tito D. Hindi siya perfect. And with that kind of spirit, diba, it helps to radiate yung kanyang being happy person. So yung ibang tao sa paligid niya, nai-inspire niya to become a better person as well. Celebrate every milestone sa buhay. Na konti man siyang achievement or what, be happy, be thankful. That's how I want to celebrate life then. Being joyful and syempre in gratitude. That's it for today's video. Thank you very much for watching. I hope may na-impart ako sa inyo na lesson sa life. And I hope sana mas maging more in gratitude tayo. And let's celebrate life to the fullest. Okay, thank you very much. And I really super thank you. Please do share this video, like this video, and subscribe to my channel. Abangan nyo yung mas marami pang videos natin. Hanap tayo ng pusa ulit. Papakain tayo ng cats in the next days. Pwede mamaya. And I'll see you in the next one.